Good morning from London. Good morning ba? Magtatanghalian na pala dito. At today, ang ating pupuntahan ay ang Kensington Palace, kung saan nakatira si Prince William and si Kate Middleton. So, hinihintay lang natin yung Uber natin. Approaching na siya. 300 feet. So, let's go! Ayan, nandito na tayo sa loob ng Uber bound to Kensington Palace. This will be our last day trip here in London kasi Monday, it's Saturday today, then tomorrow Sunday we'll go to church, and then Monday ay magte-train na tayo going to Paris. So today, Kensington Palace lang tayo, Kensington Gardens, hopefully makita ang Hyde Park, at kung hindi pa masyadong pagod, we'll go up to Notting Hill para makita natin yung Portobello Road. Diba kung napanood nyo yung Notting Hill na movie. So ayun, yun lang ang lakad natin today. So come with me as we explore our last attraction here in London. Meron ako naghihintay na chicken adobo sa bahay. Yun ang dinner namin. So let's go! Okay, nandito na tayo sa Kensington Gardens. Pasok na tayo. Going to the Kensington Palace. Ang ganda ng weather ngayon. Mga 15, 16. Daming tao na namamasyal. Kasi Saturday nga pala. Pag mga ganitong weekends, daming mga lumalabas talaga. Bumaba kami dito sa area ng yung malapit na sa Kensington Palace. Lampas ng Albert Memorial, lampas ng Royal Albert Hall. So para konti na lang ilalakarin namin. Tapos if kayang lakarin, baka maglakad kami hanggang Notting Hill kasi parang 1.5 mile lang naman yun. So mga 2-3 kilometers. So we'll see. So eto, ang ganda. So peaceful ng park na to. Kensington Gardens. Ito pala yung walk, yung Princess Diana Memorial Walk. Ito, makikita mo siya. May nakasulat sa floor. St. Govor's Well Dial Walk. So, it's the Diana, Princess of Wales Memorial Walk. Yan. So, isa siyang napakahabang walk. Goes all the way to the end. Sa kabila, papunta na ng Notting Hill. So, sa left side, pag nakita na natin yung statue, yun, doon tayo papunta sa palace. Parang side gate na yun ng palace. So, may nakikita na ako dyan. Ang saya ng vibes dito. Kasi yung mga tao, takbo ng takbo na yung tumatakbo. Sa pamilya, yung mga nandito. Sabado kasi, so walang pasok. So, andito na tayo ngayon sa statue ni Queen Victoria. Kung naalala nyo siya sa Netflix series, yung Victoria, dito siya tumira sa Kensington Palace nung bata siya. So, nag-18 years old na siya. Naging queen siya kasi namatay yung tito niya. Lumipat siya ng Buckingham kasi gusto niya magkalayo sila ng nanay niya. Kasi parang feeling niya dinidiktahan siya. So, panoorin niyo yung Netflix series. Maganda. Parang crown din siya, pero maganda yung setting kasi sinaunang panahon. Yan, kasi 18 years old, queen na siya eh. So parang nagkaroon din siya ng liberty.
Ayan siya. Si Queen Victoria. So imagine dito siya nakatumira nung kanyang pagkabata. At ang kanyang teenage years. Tapos sa Netflix special, lagi sinasabi maliit siya. Lagi yun ang comment. May pagka-short stature kasi siya. Victoria. Tapos, ayan yung statue niya. Imagine dito siya nakatira dati. Ayan ang view. Napakaganda. Ayan. Diba? Tapos sa likod ni Queen Victoria, makikita mo ang Kensington Palace. Ayan. Pasok tayo. Ginagawa siya, so hindi natin masyadong makita ng buo. Ayan, nire-restore siguro. Tingnan natin ang close-up. Tapos puntahan din natin yung Sunken Garden. I think ito na yun. Yung kay Princess Diana na favorite na gardens. Ayan. Lagi daw sila nag-walk dyan. Kasi dito sila nakatira dati. Lagi sila nag-walk dyan ng kanyang mga anak na si William and Harry. Tapos, favorite daw niyan. Tsaka kakakwentuhan yung mga gardeners. Ayan. Kaya maraming memories yung mga gardeners sa kanya dito. So, pasok muna tayo sa loob. Welcome to Kensington Palace. Ginagawa siya. Pero hindi na tayo papasok sa loob kasi dito na tayo sa gardens mag-iikot kasi maraming pang may ikutan dito. Tsaka medyo sawang-sawa na tayo sa palasyo. Wow! Sana all. So, Kensington Palace. So, ang pagkakaalam ko dito ngayon nakatira sila Prince William at Kate Middleton, di ba? Ganda na entrance. Diamond Jubilee of Queen Elizabeth. Oh, pasukan na to. Kailangan ticket na dito yata. So, hanggang dito lang tayo. So, dito sa right side ng entrance ng palace ay ma-access mo yung Sunken Garden na favorite garden ni Princess Diana. Pakita ko sa inyo. Ayan. Dito tayo aakyat. Mas masisilip natin siya kasi marami siya silipan. Wow, ang ganda. So, ito yung Palace of Kensington. Yan. So, dito pa. May mga window siya. Yan. So, ayun si Diana. Punta tayo sa mas close-up view. Ang ganda nga naman ng garden. Ito yung favorite niya kasi nga. Si Rin nga naman, may water sa gitna. So ito, nagpapaikot-ikot lang tayo dito sa Sunken Garden. Gaganda ng mga bulaklak kahit na malamig pa. Ayan, no, may mga flowers na. Diba? Nice, no? Ayan, no. Papakita ko lang sa inyo yung kanyang Remembering Diana. Kaya pakita ko muna itong mga flowers. Ang gaganda. Ayan, ang gaganda. Tapos ito yung kanyang Remembering Diana. So, ito yung cafe sa baba. Hindi na natin kanina. Ang ganda, no? Kung dito ka talaga nakatira. Pero nung panahon ni Queen Victoria, inip na inip daw siya dito. Ayan, kasi parang secluded siya talaga from the world. Tapos dun yung orange tree. Yan, dating parang taniman niya ng orange. 1700s pa yun pinagawa. Tapos, ngayon restaurant na siya. So kung gusto mo kumain sa loob, pwede. Ayan o, meron din siya alfresco sa labas. Yan si Habibi naghihintay. Tignan natin close up yung statue ni Princess Diana. Kung maganda. Mukha-mukha niya. Ang dami ng mga bulaklak, no? Ganda, oh. Diba? Tinataniman din talaga nila. Ayan, dami na rin palang bulaklak eh, oh. Sa paligid. Ganda. Tapos may mga baby dyan. Nice, oh. Ito niyo ba mga flowers? May babae, oh, kasama. So, ito na si Ayan, si Princess Diana. Princess Diana. Nice. Okay, so
Kain muna tayo dito sa Orangery, hindi pa naman kami nag-lunch. So, hanap tayo na makakain dito. Kasi mukhang maganda siya. Daming tao oh. Diba? Ayan, daming tao, al fresco. Tingnan natin. Ang sarap ng weather parang ano lang, Baguio, ganun, Baguio feels. Nakalagay 15 degrees, pero parang it feels like mga 19, 20. Tama lang. Sarap. Sarap sa balat. Tsaka hindi masyadong mahangin dito. So, akala ko nga mahangin dito kasi di ba pag sa mga park ang lamig. So, dito hindi. Ay, ang ganda ng building ng Orangery. Tingnan nyo. Diba? Yung architecture niya, ang ganda, no? Tapos ang lalaki ng windows. Ang ganda, Tapos, overlooking ka ng napakalaking lawn. Tsaka sunken garden ni Lady Diana. Tsaka Kensington Palace. Ayan. So, imagine kung dito ka nakatira nung araw, no? Yun lang talaga yung lagi yung may isip. Paano kung, ano kaya itsura nito noon na, yung mga royals lang ang nakatira talaga. At hindi nakaka-access ang public. Ang daming tao. So, tara, let's go, let's eat. Ito yung menu nila. Ano, gusto mo tong kainin? Ito yung lunch nila. Lunch is 12 to 2:30. Anong oras na ba? Ayan, mukhang masarap naman. 12:45. Okay, so nandito na tayo sa Orangery. Baba ko muna tong bag ko. Hindi na tayo na menu. Dito tayo sa labas nakaupo. Ayan. Tingnan muna natin yung food. Order muna tayo. So, 2 course niya ay 36 pounds. Tapos 3 course, 46. So, ito yung pagpipilian mo. Ano kaya masarap dito? Siguro, mag-risotto na lang kami, tsaka sibas. Tapos, kaya masarap. Hindi ko lang kung magde-dessert pa kami. Pwede naman. Parang masarap yung dark chocolate fondant. So, ayun ang kanilang table set. Like, na-excite naman ako. Na-excite ako pala kasi ito pala yung first namin, yung parang sit down talaga na restaurant meal dito sa London. 'Di ba no? Hindi kami kumakain sa labas, nagluluto lang ako lagi. Usually after after 11 AM kami umaalis, nagla-lunch na kami sa bahay. Tapos babalik kami before dinner. Tapos in between mga snacks lang or tea ganon. Kasi nga may sinusundan kami na diet for Habibi. So, mga gulay-gulay lang talaga kami. Isda, ganyan. Bawal kami sa mga meat. Or kung magmi-meat ng mga chicken, ganyan. Bihira lang talaga. So, ayun. So, ito lang yung proper meal namin dito. First proper meal in London. Nag-order lang kami ng mains. Hindi na kami nag-starters kasi hindi rin kami pwede masyado magpakabusog-busog. Medyo malayo-layo rin kasi lalakarin namin papuntang Notting Hill. So, ito yung butternut squash risotto na in-order ko. Tikman natin. Tapos, ito yung kanyang sibas. Na merong artichoke, tsaka tenderloin broccoli. Ay, tender stem. Tenderloin tuloy. Ang sarap ng tender stem na yun. Sarap na sarap ako. Lagi kong binibili yan. Nilalaga ko lang. Ang sarap. Tikman na natin to risotto kung masarap. Yun sarap. Ano to yung butternut squash. Natin. Hop. Meron. Tignan nyo. Ito siya. Meron siyang, yun, butternut squash na. Mas creamy yung risotto niya. Okay naman. Okay naman, pero excited ako sa dessert. 1 to 10. 5. Kasi hindi ko masyadong palit yung ganitong food. Pero for a change, diba? Para matry naman natin. Tikman ko yung kay Habi. Yung kanya Kanya ako Yata nagsibas din ako natin. Lagyan ko lemon. Hot nga.
Good choice. Harap. So, kakain na muna kami. Tapos mamaya, sama namin kayo sa paglalakad. Papuntang Notting Hill. Bye! Okay, update. Yung pagkain ni Habibi, ubos na. Yung akin meron pa. Medyo hirap na hirap ako ubusin. Sayang kasi. Magkano rin to? Parang 2,000 pesos. Risotto lang yung ganyan. Na lasang amag. Hindi po tayo sanay sa mga keso na lasang amag. Kasi parang meron siyang keso-keso na puti. Ito oh. Ito oh. Yung ganito. Kasi na, yan yung ganyang puti na cheese. Hindi ko siya masyadong type. Kasi lasa siyang... Ano ba si Kuya sa likod? Lasa siyang amag. So, huwag kayong order nitong risotto dito. Kung order kayo dito, yung sibas, yun, no fail yun. Ang sarap. Masarap yung sibas. Malutong yung skin. Tapos, hindi siya malansa. Mas masarap siya sa lemon. Tinry ko lang naman itong butternut. Ito creamy. Kaya lang kasi, kung hindi ito nilagyan ng puting keso, masarap to. Yung puting keso kasi parang naglasa talaga siyang amag. Hindi talaga ako sanay. Ang masarap na risotto, yung sa Borough Market, yung pinipilahan doon. Nagpapa-free tea sila doon. Yung mushroom risotto yun, no? Wild mushroom risotto, masarap. Parang kumakain ng gravy sa KFC dun. Parang mabubusog ka talaga sa isang serving na risotto nila. Tinutulungan ako ni Habibi ubusin. So, dumating na ating dessert. Apple trifle. Wow! Umuusok siya. Uy, may smoke siya talaga. Tikman natin ang kanilang apple trifle for dessert. Kung hindi tayo nasarapan din sa kanilang butternut squash na risotto. Mukhang dito masasarapan tayo. Kita niyo ba? Parang meron siyang creme. Tapos meron siyang custard. Parang layered siya. Tapos may apple sa ilalim. Nasa sigarilyo. Hindi kasi. Parang may smoke siya eh. Lasang sigarilyo daw. Pero masarap. Kung mahilig ka sa mga apple pie, masarap siya. Para siyang apple pie na may leche flan. Ang lasa. Tapos may cinnamon siya. Masarap. Itong bulaklak, edible yan, pwede mo kainin. Oh, tapos meron siyang green na jello sa ilalim. Ano ba yun? Maasim yung jello. Sarap, nabusog naman ako. Ready for a walk na. Ba't ganun, pag nabubusog, parang lalo ako nilalamig. Ikaw din? Parang magbayad. Hindi na pala kami tumakbo eh. Wala mo nakatingin, nasa loob sila lahat eh. Ganda dito, ang ganda ng view. At saka ang ganda ng weather today. So, masarap talaga pag tiyempon-tiyempo ka sa weather na ganito. Kasi makakain ka al fresco. Kasi naalala ko nung una kami dito, di ba yung nagpunta tayo ng Crockett and Jones, hindi kami makainom ng kape sa labas kasi sobrang lamig talaga. Ayan o, binigyan na kami ng isang bote ng tubig. Hindi naman sa masyado kami nauuhaw. Kasi pa-refill kami ng pa-refill. Eh, libre naman yung tap water. So, okay naman. Malulubat na pala ako. 37 na lang. So, bill reveal. Ito yung bill namin. The Orangery, Kensington Palace. 27 yung Seabass. 24 yung risotto. Oh, may discount na £1. Victoria's Trifle. Yan na yun. And may service charge na 7.88 nakalagay discretionary. So, pwede mo pang ipatanggal ganun. Siyempre, hindi mo na ipapatanggal kasi nandyan na. Ayan. Tapos may VAT. So, total of 70. So, dahil basag na ang banga, makikisi-CR tayo sa kanila. Tapos tayo ay lalakad na. Ayan, nakalabas na tayo sa area ng Kensington Palace. Sa may Orangery na restaurant. Ngayon, lalakad tayo palabas ng Kensington Gardens. Papunta ng Portobello Road, yung Notting Hill. So, tingnan natin yung Portobello Road Night Market. Ay, Night Market, Portobello Road Market.
Tapos, pupuntahan din natin yung Blue Door, yung na-feature sa Notting Hill. Dito naman tayo sa Boardwalk Cafe. Yan. Nandito tayo sa area ng Princess of Wales, Diana Memorial Playground. Pakita ko. Ito. Nandaanan lang namin bago lumabas. So, ito ang kanyang memorial playground. Tapos ito, ano ba ito? Yung mga little figures. Ang ganda ng clock. Gumagana yung clock niya. Tama ba? 2 o'clock na? Ito pala yung playground. Ang ganda pala, oh. Yan, oh. Tapos parang may ship siya doon. Yan, oh. Ano siya ship? Diba? Ang galing. So, palabas na tayo. Dito tayo dadaan palabas. Notting Hill Gate. So, ang gaganda ng mga dito. Architecture talaga. Nakakatuwa. Pati yung mga bahay dun sa harap ng Kensington Gardens. Ang gaganda din. Sarap maglakad-lakad. Daming tao sa labas. Tapos tingnan mo yung bakod. Mababa lang siya na parang sinuunang bakod pa to talaga eh. Pero meron na rin mga modern building na kagaya niya. Pero karamihan mga old buildings, Victorian houses. Sarap dito. Maganda dito sa lugar ng Chelsea din. So kung maghahanap ka, itong area na to, maganda rin siya. Tapos parang meron din siyang street na shopping street, yung parang 5th Avenue, ganon. Yun. Hindi ko lang sure kung... Pero feeling ko accessible naman kasi ang dami mga bus stops. Medyo mas malayo lang din talaga siya kung pupuntahan mo karamihan ay Central London. Pero kung siguro may kasama kang family, ganon, maganda tong area na to. Kasi very quiet, peaceful siya. Tapos parang family-oriented nga siya kasi ito ang dami mga parks. Ang bongga ng address mo pag itong address mo. Ganda ng street, diba? Street na yan, ang tawag ay Palace Court. Yan. Nababasa niyo ba? Ang ganda. Ganda niyo. Ang ganda. Ang ganda ng street. Diba? Ang ganda talaga dito. Nakakatuwa. Yung area namin sa 9 Elms, sa bandang Vauxhall 9 Elms, malapit sa US Embassy, karamihan, dun yung parang bagong mga development. Sabi mo, di ba, parang may BGC dun na lugar na may parang Central Park ng Serendra, ganun. Mas modern dun sa area namin. Mas gusto ko kasi dun dahil nga may elevator, tapos malapit sa grocery. Pag kasi sa central ka o yung mga ganitong lugar, usually kasi walang mga elevator, so watch out na lang din, hanap kayo ng mga may elevator, kahit maliliit lang. Ganda. Ito yung isa pang gate, papuntang Kensington. So, nandito tayo ngayon sa Pembridge Road. Ito yung daan papunta doon sa Portobello Market. Sobrang daming tao, oh. Kasi Saturday ngayon eh. Yan yung street niya. Diba? Yan. Daming tao. Daming mga bilihan ng mga souvenirs. Yan. So, dire-diretso lang to. Tapos pakaliwa yata yung Portobello Market. Ay, yung Portobello Road. So, ayan na yung Portobello Road. Dito na tayo. Papasok na tayo. Ito yung corner ng Pembridge Road tsaka Portobello. Hindi dun sa Pembridge Gardens, ha? Iba yun. Dito kayo pupunta sa Pembridge Road, tapos kakaliwa ka sa Portobello. Ang gaganda ng mga ang cute. Ang cute ng daan namin tao. Ayan, Notting Hill Shopping Bag.
So, pumunta tayo doon sa Blue Door na bahay kung saan sinut yung Notting Hill, yung bahay ni Hugh Grant sa Notting Hill. Oh, ang cute na mga bahay. Oh, iba-ibang kulay. Ang ganda. I'll show you. Dito yung magandang magpa-picture eh. O, tingnan mo. Iba-iba yung kulay ng bahay. Notting Hill Garage. O, yun o. Ang cute ano. Ayan. May pink. Mga pastel colors sila. Ayan o. Tapos, very bright yung kulay ng mga door. Like this one, red siya. Ayan o, ang ganda. Ay, ang ganda. Tsaka ang ganda ng mga puno. Tapos all the way, ganyan yung mga bahay. Dito nga tayo sa... Ayan o, nakikita nyo ba dyan sa likod ko? Ang ganda. Ang cute. Cute na. Maganda ng puno. Sobrang haba nung road all the way. Puro ganun. Ang haba, puro ganyan lang makikita mo mga bahay na iba-ibang kulay. So, diba? Hindi ko lang kung nagkaisa ba sila dyan. Nakakatuwa. Ayan, ang cute nito. Sarap maglakad-lakad dito kasi nga para ka nasa theme park yung pakiramdam. Para ka nasa Disneyland at Enchanted Kingdom. Nakakatuwa. Tsaka mabababa lang yung mga bahay. 2 floor lang. Ewan ko lang kung may basement to mga to. Tuwan-tuwa ako dito sa bulaklak na to. Ang ganda. Isang backdrop mo tong bahay. Diba? Ganda. May lumang box ka dyan. Ganda. Ah. Ay, ang cute nitong bahay na to. Kakaiba siya, meron siyang veranda. Ang ganda dito sa Portobello Road na to. Kaya pala yung Enchanted Kingdom, meron din siyang Portobello area eh. Alam ko, naalala ko eh, sa mapa na Enchanted. Dito nila kinuha. Ang ganda. Doon sa labas mura eh. £1 lang yung mga keychain. Tapos, meron pa doon pag-anim, £5 na lang. Ano to? Church. So, yan. Meron na naman doon mga multicolored houses. Feeling ko pag nagpunta tayo dun sa bahay ni Hugh Grant sa Notting Hill, maraming tao. Ready naman ako sumalubong sa maraming tao. Kasi feeling ko lahat sila dun pupunta, bukod sa market. Ay, may nag-rally na naman. Ay, hindi. Ano lang pala to. Nagpipreach lang siya. Medyo hilly na dito. Ay, ang ganda nito, mga Victorian houses. Ayan o, ang ganda ng street o. Diba? Ito, ang ganda rin. Ito na siguro yung market. Ito na yung Portobello Market, no? O hindi pa. Portobello Road pa rin. Ayan, ang dami mga tindahan, mga shops. Oo, itong street kasi na to, Portobello to eh. Simula sa kanina. Ay, ang ganda. Gusto ko yung dumadaan sila sa kalye kahit may mga sasakyan. Alice's. Ang gaganda nito mga to. May mga veranda naman. Sa baba, shops. Yan, nandito na tayo sa kalagitnaan ng Portobello Road. Ang cute itong corner na to. Pakita ko lang sa inyo. Ang cute niya, no? Earl of Lonsdale. Tapos doon, ganun din. Iba-ibang kulay din. Tapos dito, ganun din. So, malayo-layo pa ilalakarin natin. Tara! Dito tayo sa gitna maglakad kasi bawal naman ng mga sasakyan yata. May market sila dito sa gitna ng kalsada.
O, diba? Ang gaganda, oh. Ang gaganda. 18 lang. Ang ganda. Ito magkano to 12. Ito maganda rin. Trio. Thank you, sir. I'll just get your change for you. You got pen to come back. Ano ba ito? Paragon. There we go. Thank you very much. Ganda. Okay, nalobat na naman tayo. Pero papansin nyo dito sa may gitna ng Portobello, yung papunta ka ng tawag dun sa door, sobrang daming tao kasi ang daming mga tindahan, daming mga bilihan. Ayan, sa mga tatlong kanto pa kami. Ayan guys, sobrang daming tao, diba? Ayan, ang gulo-gulo dito sa market. Dami-daming tao. Dami-dami din mga paninda kung ano-ano. Ayan, malapit na tayo dun sa Blue Door. Konting tsaga-tsaga na lang. Makakarating na tayo sa Blue Door. So, pag nakita mo na tong Starbucks dito sa tawid, tapos nakita mo si Kuya tumutugtog, nandiyan ka na. Ito na yung Blue Door dun sa movie. Makikita mo naman kasi marami nagpapapicture lagi dyan. Ito na yung Blue Door. So, ayan na yung Blue Door. Diyan tayo magpapapicture. Yan yung bahay ni Yuga dun sa movie. Yan yung street. Ganda. Malubat ako. Sana naririnig nyo ako malinaw. Ayan, kita nyo dami nagpapapicture dyan. Kasi yung ambience dito. Itong street na to, ganun din. Marami din iba-ibang kulay na bahay. Diba? Tapos, ayan. So, ito na yung last stop natin. Wala na tayong ibang pupuntahan pa. Pauwi na tayo. Figure out lang natin paano makabalik dun sa 9 Elms. So, that's it for this vlog. Subscribe naman kayo guys para dumami yung subscriber ko. And please like this video and follow my channel for more European vlogs. I'll see you soon. Bye! I'll see you in Paris!